Nag-schedule na ng pulong ang COMELEC on Bank para talakayin kung isasama pa nila si Senadora Grace Poe sa balota para sa 2016 presidential race. Kasabay ito ng pag-iinspeksyon nila sa mga planta ng vote counting machine sa Taiwan kanina. Mula Taiwan, umaksyon si Maricel Halili. 5 buwan bago ang eleksyon, binuksan ng Smartmatic sa mga opisyal ng COMELEC at ilang kongresista ang kanilang planta ng vote counting machine sa Taiwan. Ayon sa project manager ng Smartmatic na si Marlon Garcia, mas maraming security features sa mga VCM ngayon kumpara sa PICOS machines na ginamit noong 2010 at 2013 elections. Ito kasi ang mayat-mayang binabatikos ng mga IT expert, kabilang na si dating COMELEC Commissioner Gus Lagman. Kabilang dito ang 3 I-button o susi na kailangan para mabuksan ng isang VCM. Ibibigay ito sa 3 Board of Election Inspectors ng bawat presinto at hindi mabubuksan ng mga VCM kapag kulang ng isang I-button. Bukod pa ito sa PIN code ng machine. If I have my set of keys and I belong to cluster precinct ABC and I go to cluster precinct 1, 2, 3, these 3 keys will not work on that machine. You cannot sign results, you cannot manipulate the machine. Oras na mabuksan ng machine, magpiprint ito ng resibo na patunay na wala pang nakarecord na boto sa nasabing makina. Mula rito, pwede nang gamitin ng VCM. Sinubukan ito ng ilang kongresista. Oras na ipasok ang balota sa VCM, pipindutin ang kulay berdeng button kung okay na at pula naman kung may gusto pang ayusin ng botante. Kapag sobra sa dapat ang boto, hindi ito bibilangin ng VCM. May audio rin ng VCM para sa mga botanteng di nakakakita. All the machines are going to be provided with a pair of headphones, and with those, they can hear what were the options that they voted for if that functionality is used for 30 seconds. Oras na mabasa na ng machine ang boto, maglalabas ito ng resibo na naglalaman ng mga ibinotong kandidato. Sa ngayon, pinag-aaralan ng COMELEC ang lahat ng features ng VCM. We have to weigh the pros and the cons, the advantages and the disadvantages ng mga features. 2 ang planta ng Smartmatic sa Taiwan. Isa ay ang paggawaan ng motherboard at ang isa ay ang pag-assemble sa machines. Hanggang 2,000 units ng vote counting machines ang kayang gawin ng Smartmatic kada araw. Ang target ng COMELEC, maipadala sa Pilipinas ang lahat ng kailangang units sa Enero ng susunod na taon. Samantala, magpupulong ang COMELEC and Bank sa Lunes para desisyonan kung isasama pa si Senator Grace Poe sa balota. Deadline kasi nilang matapos ang listahan ng mga kandidato sa December 15 para masimula na ang pag-imprenta ng mga balota. Mula dito sa Taiwan, umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.